Kuya Chen, heto na po. Salamat po. Magsitabi kayo lahat. Mula ngayon, wala nang libreng pagkain dito. Lumabas kayo, lahat kayo. Basagin yan. Kikil, ano ang ginagawa niyo? Ano sa tingin mo? Nandito kami para sa pagkain nyo, syempre. Bumilit kayo. Hayaan ang pagkain. Sinasabi ko sa inyo, ibigay lang ang pagkain, o kaya, magsisisi ka. Gusto nyong nakawin ang pagkain ng pamilyang Yu, kailangan nyo munang lampasan ang kutsilyong ito. Sige kung ganoon, lalabanan nyo ang kanalgang. Magbabayad kayo para dito, tara na. Ang kanalgang. Taga-kanalgang sila. Kanalgang. Mga bully lang sila, di ba? 3 taon na ang nakalipas. Pinakialaman ng kanalgang ang presyo ng pagkain. Tumanggi ang dating boss, na sumang-ayon at namatay dahil sa kanila. Ngayon, pumupunta na naman sila sa aming tindahan ng butil. Ang mga siga na iyon siguro ay kumuha ng reinforcements. Binibining Yu, ano ang dapat nating gawin? Pumunta muna kayo sa tindahan. Tipunin ninyo ang lahat. Tipunin ninyo ang lahat. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon ngayong araw, gusto kong sabihin sa lahat. Ang kanalgang ay darating para salakayin ang ating tindahan ng butil. Ano itong kanalgang? Narinig ko ang mga taga-kanalgang na yon ay walang awa, wala silang pakialam sa buhay ng ordinaryong tao. Pinipilit nila tayo na bumili ng butil sa halagang 50 piso bawat libra, gayong 10 piso lang ang halaga nito. Hindi lang basta hindi sila nagmamalasakit sa tao. Kalahating buwan na ang nakalipas, isang tindahan ng butil sa timog na bahagi ng bayan, ang sinalakay ng kanalgang. Pinilit nila silang ibenta ang butil sa halagang 1 piso bawat libra. Hindi lang ang tindahan ang nalugi, kundi pati na rin ang mga tao doon. Ang ilan ay namatay, ang ilan ay nasaktan. Masama ito, talagang masama ito. Ayokong mamatay, may nanay pa akong, at mga anak na sinusuportahan. Ayokong mamatay din. Ano ang dapat nating gawin? Ito ang ating Yuja Grain Store. Hindi nito dapat kayo, madamay lahat. Kaya, kunin ninyo ang inyong bahagi ng butil. At umalis na kayo. Pero, Miss Yu, kailangan ng tindahan ng lahat ng tulong na makukuha nito ngayon. Kung papayagan ninyo silang umalis, hindi ba't mas magiging mapanganib ang sitwasyon? Miss Yu, lagi ninyo kaming tinatrato ng maayos, binibigyan ng tamang sahod, at pagkain. Ngayon, kung gusto mong mamatay, Hoy, sinabi ng kapatid ko na kunin ninyo ang inyong bahagi ng butil. Kaya gawin ninyo na lang, okay? Gawin ninyo lang ang sinasabi ko. Salamat sa inyong paghihirap. Salamat, Manager Yu. heto. Boss, kung malalagpasan ng tindahan natin ito, babalik kami para magtrabaho sa inyo. Chen, hindi ka ba aalis? Mukhang may konsensya ka rin pala, pero sa totoo lang, wala akong masyadong maitutulong. Chen, kunin mo na lang ang parte mo at umalis ka na. Chen Peihong. Alam kong malakas ka, pero bawat isa sa mga taga-kanalgang ay marunong lumaban. Walang silbi ang lakas, masasaktan ka lang kung mananatili ka. Heto. Kunin mo. Lahat sila wala na. Umalis ka na rin. Hindi kita masisisi. Tulong. Saan kayo pupunta?
Chen, magtago kang mabuti. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, takbo na. Takbo. Kaya pala si Zhang Biao nga, narinig ko, mainitan ng ulo niya, at magaling lumaban. Bawat tindahang tinamaan niya, nalugi, nasa panganib na tayo ngayon. Kahit magaling siyang lumaban, lagi kaming inalagaan ni Miss Yu. Kahit ikamatay pa namin, kailangan naming protektahan siya, at ang bodega ng butil. Manager Yu, nagpatulong ako sa paghanda ng pagkain. Handa na ba? Handa na lahat. May 500 piso dito. Pakiusap, Dick Biao, bilangin mo. ₱500. Manager Yu, binigyan kita ng 3 oras. At ito lang ang kaya mo? Akala mo ba beggar ako? Zhang Biao, ₱500 ay marami na. Huwag kang masyadong sikim. Kung ayaw mong ibigay, mapipilitan akong kunin sa'yo. Ikaw ang security ng tindahan ng pamilyang Yu, di ba? Bukod sa iyo, sino pa ang nandito? Lumabas na kayo. Ako rin. Sino pa? Mukhang kayong lahat na. Sige na, huwag mong sabihing inaapi kita. Kayo dalawa, sabayan niyo akong lumaban. Huwag na nating sayangin ang oras ko. Sige na, harapin natin siya ng sabay. Hindi ako naniniwala na kaming dalawa ay hindi siya kayang talunin. Sige. Simulan na natin. Teka muna, ang lumaban sa inyong dalawang gwapo ng sabay, parang nakakabagot. Gawin natin itong mas interesante. 10 hakbang ang mananalo ang hari. Kung kaya ninyong dalawa na tumagal ng 10 galaw laban sa akin, panalo kayo. Pero kung matalo kayo, kung gayon ang tindahan ng butil ng pamilya Yu, ay magsara na ng tuluyan ngayong araw. CJ. Juan, Pedro. Galingan ninyo. Narito ang grupo kanal ngayon, para agawin ang aming tindahan. Kung mananalo kayo lang, may tsansa tayong mabuhay. Ayos. Akala ninyo talaga, makakatalo sa akin ang pagtutulungan ninyo? Hayaan ninyong sabihin ko ang totoo. Kahit 10 tao pa kayo mula sa pamilya Yu ang lumapit sa akin, matatalo pa rin kayo. Hoy ganda, pupuntahan kita. Hindi man lang umabot ng 10 galaw. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero wala kayong silbi. Jose, madali mo silang matatalo. Bakit mo sila pinahihirapan ng husto? Kung hindi ko sila mapipilay, paano nila malalaman kung gaano ako kalakas? Binigyan ka na ng aking master, ng titulong pinakamahusay na mandirigma. Bakit patuloy mo pang pinipilit ang mga tao? Kung hindi ko siya matatalo, paano malalaman ng iba na ako ang tunay na numero 1? Miss Yu, mayroon ka pa bang ibang pakulo? Pakawalan mo sila. Bakit ko naman pakikinggan ka? Maliban kong Maliban sa ano? gamitin kita bilang pusta. Huwag, Miss Yu, huwag mo siyang labanan. Miss, napakalakas niya. Hindi mo siya matatalo. Huwag kang pumayag dito. Lagi akong sinasabi ng nanay ko. Ang tunay na mandirigma ay hindi tungkol sa kung ilang tao ang natatalo mo, kundi tungkol sa kung ilan ang napoprotektahan mo. Ilan ang napoprotektahan mo? Ang tunay na martial artist ay hindi tungkol sa kung ilang tao ang natatalo nila. Kundi kung ilan ang kaya nilang protektahan. Sige, kung ganyan ang gusto mo. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari mamaya. Ate, Nangako ako kay nanay, napoprotektahan ko ang tindahan at ang aking nakababatang kapatid.
Ate, Ayos ka lang ba? Huwag kang susuko, narinig mo ba ako? Gusto mo bang pumasok? Shen, narito. Dapat umalis ka na rin. Hindi kita sisisihin. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, tumakbo ka na. Binibining Yu, tumigil ka na sa pakikipaglaban. Mamatay ka niyan. Tapos na. ate, mag-ingat ka. Ang bilis niya. Ayos ka lang ba? Ate, Tapos na, tapos na. Salamat, Chen. Anong ginagawa ni Chen Fei-hong? Hindi naman talaga niya haharapin si Zhang Biao, di ba? Chen Fihong, bumalik ka dito. Si Zhang Biao ay isang dalubhasang mandirigma. Kahit malakas ka, hindi mo siya matatalo. Kaya isa ka lang palang malaking hanggal. Ano, gusto mong ipagtanggol sila? Sinabi mo lang kung sino man sa pamilya Yu. Kung makakaligtas ka ng 10 galaw, panalo ka, di ba? Tama, nagsasanay na ako mula pa noong bata ako. Nakapatay na ako ng mga 80, kung hindi man 100. Hindi mo talaga iniisip, natatagal ka ng 10 galaw laban sa akin? Manggagawa ako para sa pamilya Yu. Kaya kasama ako sa kanila. Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Tapos na ako sa pagiging mabait. Mula ngayon, hindi na ako magpipigil. Chen, bumalik ka dito. Mapapatay mo ang sarili mo. Binibining Yu, ayos lang. Mauna ka na. Kung sabik ka ng mamatay, tutulungan kita. Siyam na galaw na lang. 3 galaw. Sa loob ng 3 galaw, tiyak na pababagsakin kita. Nabaliw na ba si Chen Fei-hong? Talaga bang lalaban siya kay Zhang Biao? Isa yang pagpapakamatay. Kaming dalawa na magkasama, ay halos 4 na galaw lang ang tinagal laban sa kanya. Si Chen Fihong, baka 2 galaw lang, pinakamatagal na. Ano bang problema nitong lalaking to? Pakiramdam ko kaya kung basta na lang siyang talunin. Pero sa bawat pagkakataon, nagagawa niyang salagin. Ang hindi bababa sa 70% ng lakas ko. Bata, alam mo ang martial arts, di ba? Bakit ka palaging umiiwas? Lumaban ka sa akin. Hindi ako marunong ng martial arts. Ang isang suntok na ganyan ay pwedeng makamatay ng tao. Ayokong gawin yun. Wala akong pakialam kung alam mo man o hindi ang martial arts. Pababagsakin pa rin kita. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Chen, mag-ingat ka. Shen, kahit na ayaw mo, manakit ng kahit sino, huwag mo rin hayaang saktan ka nila. Imposible. Paano ka naging ganito kalakas? Seangting, ngayon naiintindihan ko na. Ang martial arts ay hindi lang para manakit ng tao. Pwede rin itong gamitin para protektahan ng iba. Distraction ka pa rin habang lumalaban ka sa akin. Mamatay ka. Chen, mag-ingat ka. Binibini, Nabaliw ka na ba? Si Zhang Biao yan, paano ka nawawala ng focus? kahit ngayon pa, nag-aalala pa rin sa akin si Yuaner. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Pero, Akala mo ba itinatago sila? Ay ligtas ka na? Ngayon, walang sino man sa tindahan ng ani ng pamilyang Yu na ito ang makakalabas dito. At ikaw, mamamatay ka bago sila. 6 na galaw na lang. Narinig nyo ba yan? Sa ganitong sitwasyon,
Itong manggagawang ito, gusto pa ring makipaglaban sa akin ng 10 rounds. May isang bagay kang mali. Ano? Sabi ko 6 na galaw, hindi ibig sabihin na makakaligtas ako sa 6 na galaw, kundi tatalunin kita. Sa loob ng 6 na galaw, sa loob ng 6 na galaw. Tigilan mo yung pagpapakalakas. Mamatay ka. Ang bilis, natama ng tinik ang braso niya. Hindi ba dapat siya nasugatan? Paano pa rin siya nakakasuntok ng ganoon kabilis? Ate, napaatras ni Chen Feihong si Zhang Biao. Paano nangyari yan? Siya ang pangalawa sa Kanalgang. Si Chen Feihong pala ang nakakalamang. Ibig sabihin ba nito, talagang marunong ng martial arts si Chen Feihong? Yung galaw na yun, yung sipa na yun. Ikaw, sino ka ba talaga? Tapos na ang 10 galaw, natalo ka. Nanalo tayo. Sa wakas, nanalo tayo. Ate, nagawa natin. Ligtas ang tindahan natin. Matatalo? Hindi ako matatalo. Nandaraya ka ba? Manduruges? Nagbibiro lang ako sa inyo. Talaga bang sineryoso nyo? Huwag mong kalimutan. Narito ako para kumuha ng ani. Sa lungsod na ito ng silangan. Walang bagay na gusto ko na, hindi ko makukuha. Di ba dapat matapang ka? Tapos ano kung, kaya mong talunin ng isa o dalawa, pero kaya mo bang harapin kaming lahat? Kunin niyo siya. Walang paraan. Ikaw, sino ka ba talaga? Isa lang akong ordinaryong trabahador. Imposible. Hindi maaari na isang dosenang manggagawa ang lumaban ng ganoon. Ikaw. Simula ngayon, huwag ka nang babalik sa tindahan ng butil niyo. Isang signal flare, at isang buong hukbo ang darating. Iyan ang panawagan ng Kanalgang para sa tulong. Chen Feihong, tama, maghintay ka lang. Kapag dumating ang boss ko, makikita mo ang mangyayari kapag nakialam ka sa Kanalgang. Ano? Darating ang boss ng Kanalgang? Ang boss nila, si Zhao Mingyuan. Parang hari siya ng Qingzhou. Sa loob at labas ng lungsod. Sino mang lumaban sa kanya, hindi maganda ang katapusan. At ang kanyang dalawang senior deputy, kilala bilang Blue Dragon at White Phoenix. Mas nakakatakot pa sila kaysa kay Zhang Biao. Kung dumating din sila, ang tindahan ng butil ng pamilya namin ay talagang tapos na. Ano? Darating ang boss ng Kanalgang. Ate, ano ang gagawin natin? Chen Feihong, kasalanan mo lahat ito. Anong klaseng bayani ang kailangan mo? Tingnan mo ang nagawa mo. Dinala mo dito ang boss ng Kanalgang. Na, kung hindi ka nakialam, wala sa mga ito ang mangyayari. Manahimik kayo, kung hindi dahil kay Chen Feihong. Ang ate ko ay talagang mapapahamak na sana ngayon. Ate, ano na ang gagawin natin? Huwag kang magpanik. Baka kapag dumating si Zhao Mingyuan, mga bagay ay baka nga bumuti. Darating si Zhao Mingyuan, at babuti ang mga bagay. Hintayin mo lang hanggang lumuhad ka at mamaalamos ng awa. Mga taga-Kanalgang sila. Sino ang nagpaputok ng signal flare? Ang boss ko. May totoong mandirigma sa tindahan ng butil ni Yu. Lahat ng mga pinadala ko, nakukuha. Mga inutil. Hindi man lang kaya ang simpleng trabaho. Nakakahiya. Ikaw ang manager ng batilan ni Yu?
Pagbati, Boss Zhao. May problema ba ang tindahan nyo sa gang ng kanal? Hindi po, Boss Zhao. Maliit lang kaming negosyo. Hindi namin kayang magkaroon ng problema sa gang ng kanal. Talaga ba? Dumarating kami para kumuha ng butil. Pero ang tindahan nyo lang, ang hindi pa nagbabayad. Hindi ba yan problema? Pakiusap, Boss Zhao. Sana po maintindihan nyo. Ang butilan ng pamilyang Yu ay hindi talaga sinasadya. Wala akong pakialam kung sinadya nyo o hindi. May dalawa kayong pagpipilian ngayon. Ibenta nyo ang butil nyo sa aming gangkaw. Oo, aayusin ko kayo, tapos kukunin ko pa rin ang butil. Ate, baka dapat sumang-ayon na lang tayo sa gusto ni Boss Zhao. Hindi natin sila matatalo. Dati pa, kahit si tatay hindi nakipagtrabaho sa gang ng kanal. Hindi ko sisimulan yan ngayon. Paumanhin, Boss Zhao. Hindi ko magagawa ang hiling nyo. Sige, kung ganyan ang gusto nyo, huwag nyo akong sisihin sa mangyayari. Mukhang magaling ka pala. Leo, ayusin mo to. Linisin mo, linisin mo. Gusto kong makita ang butil. Sa harap ko bago lumamig ang tsako. CJ, Si Leo pala. Patay na tayo. Tapos na tayo. Ang dalawang maestro ni Mang Zhao, si Qinglong at si Beifeng. Si Qinglong ang numero 1, si Tito. Ito namang si Beifeng, si Liu. Ate, hindi natin natalo ang pangatlo nilang pinakamagaling na mandirigma. Paano natin matatalo ang pangalawa nila? Chen, magpahinga ka muna. Binibining Yu, okay lang ako talaga. Ako ay... Teka, May sasabihin si Manager Yu. Boss Zhao, pakitingnan nyo po. Itong token. Ito ay... Saan mo nakuha? Itong token? Iniwan ito ni tatay para sa akin. Ate, ano ang tungkol sa token na to? Bakit natahimik si Mang Zhao nang makita niya? Dati pa, may pinagsamahan sina tatay at si Mang Zhao. Nagkahiwalay sila dahil hindi sila nagkakasundo sa mga bagay. Sana makatulong ito. Sige. Dahil may kinalaman ako sa iyong ama. Bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat, Boss Zhao. Huwag mo muna akong pasalamatan. Tingnan natin kung matatalo mo muna siya. Li Feng mula Kaugang. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Li Feng, mag-ingat ka. Kakaiba ang kilos ng katulong na iyan. Mag-ingat ka. Huwag kang magpatalo. Boss, magaling talaga siyang lumaban. Isa lang siyang katulong. Ano naman, kung hindi mo kaya, huwag kang gagawa ng dahilan. Magsalita ka pa ng isa, at pagsisisihan mo. Kahit sino pa ang ipadala mo. Basta't kaya mo siyang talunin. Hindi. Basta't mapa-address mo siya kahit isang hakbang. Ang pamilya yun ninyo ay maaaring magtira ng 20% ng butil. Pinapayagan mo lang kami. Na magtira ng 20%, ninanakawan mo pa rin kami. Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi ka nga nakatayo rito at nakikipag-usap sa amin. Ang huling taong tumawid sa Kanalgang ay nasunog hanggang abo. Salamat, Boss Zhao. Miss you, hayaan nyo na kami ang bahala dito. Kaya namin kahit papaano, mapagod siya ng kaunti. Ang pamilya Yu, walang silbi. Ang pakikipaglaban ay tungkol sa pag-alam kung kailan titigil, pero pinili mo lang ang isang tao. Kung gusto mong umatras ako, ipadala mo ang pinakamagaling mong mandirigma. Susunod na round, ako na ang lalaban sa'yo. Isa-isa, masyadong abala. Kayo, lahat ay sabay-sabay na dumating. Huwag kang mayabang. Hindi nyo siya matatalo. Huwag niyong sayangin ang buhay nyo ng walang kabuluhan. Miss you, hayaan mo na lang siyang sumubok. Kayo, Napag-usapan na namin ni Zhangkai. Hindi kami ganoon kagaling, pero kaya namin kahit papaano, mapagod siya ng kaunti para mas malaki ang tsansa mong manalo. isang grupo ng mga gwapong lalaki. Ang pamilya Yu, iyan lang ba ang kaya ninyo? Boss Yu, kung ito na ang pinakamagaling mo,
Sinasabi ko sa'yo, isuko mo na lang ang butil, at iligtas ang sarili mo sa gulo. Nandito pa ako para sa tindahan ng butil ng pamilyang Yu. Nasugatan ang braso mo. Sa pananakit kay Zhang Biao. Hayaan mong ako na ang bahala. Dito. Miss Yu, hindi mo siya matatalo. Ayos lang. Kailangan ko lang paatrasin. Si Li Feng. Ang mga kamao ay walang mata. Sigurado ka ba dito? Boss Zhao. Sana ay tuparin mo ang iyong salita. Kung mapapaatras ko, siya. Hahayaan mong mapanatili ng tindahan ng butil ng pamilyang Yu. Ang 20% ng butil. Dahil, babae ka, babaguhin ko ang patakaran para sa'yo. Hanggat, makakaya mong tanggapin, ang 3 suntok mula kay Li Feng nang hindi bumabagsak. Panalo ka. 3 suntok. 3 suntok. 3 suntok. Si Yu Waner ay hindi man lang nakatagal ng 1 suntok, lalo na ang 3. Kung matanggap ni Yu Warner ang 3 suntok na yon, tiyak na mamamatay siya. Ayos lang ako. CJ, tinatanggap ko. Tatanggapin ko ang 3 suntok na iyon. Ate, hindi mo pwedeng gawin ito. Sobrang lakas ni Li Feng. Kung talagang tatanggapin mo ang 3 suntok na iyon, mamamatay ka. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan nating mapanatili ang ilan sa mga butil. Kung hindi, ang mga tao sa lungsod ng bayan, hindi talaga makakaligtas. Manager Yu, sana ay makayanan mo. Heto na ang aking 3 suntok. Maghanda ka. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaya ko pa ng isa. Sige, ibigay mo na. Ate, huwag mo na itong gawin. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ka. Miss Yu, sumuko ka na lang. Miss Yu, pakiusap, tumigil ka na. Sige, ibigay mo na. Yung unang 2 suntok. Kalahati lang ng lakas ko ang ginamit ko. Pero itong huli, hindi na ako magtitimpi. Shen Fei Hong, pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Miss, ano ang ginagawa mo? Bumangon ka. Shen Fei Hong, alam mo ang sining pandigma, hindi ba? Nakakalungkot naman. Talaga. Isusugal ang buhay para lang sa pagkain. Lahat yan para sa isang tumpok ng butil. Handa siyang mamatay para dito. Talaga, kasing tigas ng ulo niya tulad ng. Pero paano niya nalaman? Nasa huli, magiging katulad din siya ng tatay niya. Boss, sinasabi mo ba na ang 20% ng butil na nakuha ng Kanal Gang ay galing sa utos ng malaking tao? Ginagawa nila ang lahat para makakuha ng pagkain. Akala mo ba, basta ko na lang ibibigay sa kanya ang butil? Taya ko, hindi kailanman malalaman ni Yu Waner. Hindi kailanman malalaman ni Yu Waner. Kahit ibigay pa niya ang buhay niya, hindi pa rin niya mapoprotektahan ang butil sa tindahan na ito. Shen Fei Hong, alam kong marunong kang lumaban. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Binibining Yu, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Isa lang siyang bayarang tauhan. Paano niya may iligtas ang panganay na binibini? Tama. Nagkataon lang siyang pinalad at nakatagal ng 10 galaw kay Zhang Biao. Si Li Qianlong, siya ay isang top-level fighter. Walang paraan para matalo siya ni Chen Fei Hong. Hindi niya kaya. Binibining Yu, tumayo ka na. Hindi ako tatayo. Sa ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa kapatid ko. Nagmamakaawa ako, iligtas mo siya. Kung manganda ko kang ililigtas mo siya, gagawin ko ang kahit ano ang gusto mo. Ang tunay na martial artist ay hindi tungkol sa kung ilang tao ang natalo mo. Ang bagay na ito May isang suntok na lang natitira. Magpatuloy tayo. Chen Fei Hong, ano ang gagawin mo? Dapat kang magpahinga. Iiwan mo na ang iba. Sa akin.
Siya na naman yung lalaki. Hindi ba siya isa lang na bayarang tauhan? Boss, siguradong may kakaiba sa kanya. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Ang buong pamilya Yu ay puno ng talento. Isa lang siyang katulong. Gaano siya kagaling? Hoy, ikaw namang gagawang walang kwenta. Lumalapit ka ba dahil pagod ka ng mabuhay? Paano kung ganito? Lumuhod ka at yumuko. Baka hayaan kitang mamatay ng buo. Boss Zhao, ang 3 suntok. Nakatayo pa ba? Siyempre nakatayo pa. Kung makakatagal ka ng 3 suntok, hahayaan kitang mapanatili ang 20% ng butil. Sige na. Ito ang iyong desisyon. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Unang suntok. Pangalawang suntok. Alam pala niyang lumaban ng lalaking ito. Teka, hindi ba siya yung nagpatakot kay Zhang Biao sa pamamagitan lang ng pagbunot ng pako? Isang suntok na lang. Li Feng, kung hindi mo kayang harapin kahit isang upahang kamay, walang silbi ang pananatili mo sa Kanal Gang. Opo, Ginoo. Mamatay ka. Boss Zhao. 3 na ang suntok. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Nagkataon lang na swerte siya at nagulat si Li Feng. Li Tianlong, ikaw na. Ang Kanal Gang ay talagang pair pareho. Kapag natalo ng isang beses, susubukan niyong umiwas. Boss Zhao, hindi ba ang sabi niyo? Kung makakatanggap kami ng 3 suntok mula kay Li Feng, tapos na ang lahat. Oo. Si Chen Fei Hong ay nakatanggap na ng 3 suntok. Tuparin niyo ang inyong pangako. Ang ibig kong sabihin, kung tatanggap ka ng 3 suntok at mananatiling nakatayo, panalo ka na. Pero kung iba ang gagawa, magbabago ang mga patakaran. Ikaw, Yu Waner, huwag mong kalimutan, binigyan lang kita ng pagkakataong ito dahil sa aking kasaysayan sa iyong ama. Kung ayaw mo nito, kung gayon, Teka. Kaya kung tatanggap ako ng 3 suntok mula sa kanya, bilang panalo, na ba yun? 3 suntok, biro lang. Kung ikaw, maliban kung talunin mo siya, kung hindi, kukunin ko ang lahat ng butil ng pamilyang Yu. ano? Talunin si Li Tianlong. Si Li Tianlong, ang pinakamagaling na mandirigma sa Kanal Gang. Sabi nila nagsanay siya sa pinakamahusay sa bansa. Ang kanyang Eagle Claw technique ay hindi matatalo. Walang sino man sa buong rehiyon ang makakaligtas sa kanyang pangalawang hampas. Ang mga kakayahan ni Li Tianlong ay higit pa kay Li Feng. Sino ang posibleng makatalo sa kanya? Chen, ikaw. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa aking sarili. Chen Fei Hong, kaya mo yan. Kung nagawa mong talunin si Li Feng, may kakayahan ka. Pero, dito na magtatapos. Susunod, sisiguraduhin ko na mamamatay ka sa kakilakilabot na paraan. Sige na. 2 suntok lang. 2 lang ang kailangan ko. Para masigurong hindi mo na makikita ang araw bukas. Tama na ang satsot. Sa harap ng ganoong atake, madali pa rin siyang nakakaiwas. Ang Chen Pei Hong na ito ay may kakaiba talaga. Na. Baka mayroon siyang mahiwagang pinagmulan o kung ano. Li Tianlong, natalo na si Li Feng. Kung matalo ka rin, magiging pagkain ka ng isda sa ilog ng Qingzhou. Nakaswerte ka at naiwasan mo ang 2 suntok. Pero ngayon, hindi na ako magpipigil. Sige, subukan mo. Ang bilis. Bakit ba si Chen Pei Hong patuloy lang sa pag-iwas? Bakit sa tingin mo? Siguradong takot siya. Hindi niya kayang harapin ang Eagle Claw ni Li Tianlong. Chen Pei Hong, hindi ba't napakaangas mo? Kanina pa? Bakit ka umiiwas? Parang isang duwag na pagong? Ate, bakit hindi lumalaban si Chen Fei Hong? Siguro, may dahilan siya. Hoy, gwapong puro iwas lang. Tanggapin mo to.
Isa pang mahabang pako. Ilang mahabang karayom ba ang nakatusok sa katawan niya? Isa pang karayom. Ano ang ibig sabihin niyan? Kumuha lang siya ng mahabang karayom mula sa katawan niya. Tama, noong nakikipaglaban siya sa akin kanina, bumunot siya ng karayom mula sa kaliwang braso niya. Pagkatapos noon, tumaas ang lakas niya. Kaliwang braso sa fuse point. Kanang braso sa Shanghai point. Maaari kaya ito? Anong problema? Hindi mo ako matalo, kaya sinasaktan mo na ang sarili mo ngayon, pero ang iyong mga panlilinlang na nananakit sa sarili ay hindi nakakatakot sa akin. Lumabas na ito ay isang teknik ng selyong karayom. Tianlong, umalis ka na ngayon, bago niya bunutin ang susunod na karayom. Tapusin mo siya. Ate, ano ang teknik ng selyong karayom? Ang selyong karayom ay isang sinaunang pamamaraan ng martial arts. Gumagamit ka ng 9 na pilak na karayom upang tusukin ang 9 na pangunahing punto sa katawan. Ito ay isang parusa para sa mga may mapanganib na kasanayan na ginagawang lumpo ang malalakas na mandirigma. Kung gayon, bakit tinamaan si Chen Fei Hong ng selyong karayom? Siya ba ay isang uri ng masamang kriminal? Hindi rin. Ako sigurado. Minamaliit kita kanina. Hindi ko akalain na may kakayahan ka pala, pero kung iniisip mong matatalo mo ako, nangangarap ka lang. Tingnan natin kung sino ang mananalo at matatalo. Subukan natin. Ang bilis ng mga sipa niya. Hindi ko makita ang paggalaw ng mga binti niya. Li Tianlong, ano pa ang hinihintay mo? Lumaban ka. Hindi ako makatama kahit isang suntok. Laban sa mga suntok niya. Sino ba talaga ang lalaking ito? O ano? Gusto mo pang magpatuloy? Mahigit 20 taon na akong nagsasanay. Walang paraan para matalo ako sa isang hamak na tulad mo. Tanggapin mo to. Natalo ka. Ayos. Magaling. Ate, nagawa natin. Sino ang mag-aakala na ang pulubi na pinulot ko sa kalsada ay kaya palang talunin ang pinakamahusay na mandirigma sa kanalgang? Kahit natalo na ako, kalmado pa rin siya gaya ng dati. Ang iyong mga kasanayan ay higit pa sa akin. Ang isang kasing lakas nito ay hindi maaaring maging isang hamak lang. Sino ka ba talaga? Isa lang akong manggagawa para sa pamilyang Yu. Boss Zhao, natalo ko na si Li Tianlong. Tutuparin mo ba ang iyong pangako? At aalis kasama ang iyong mga tauhan? Pangako? Ang pangako ay ngayong araw. Ang mga butil mula sa tindahan ng Yu ay akin na. Mga tauhan, pasok na kayo. Teka. Zhao Mingyuan, hindi iyan patas. Malinaw mong sinabi na kung mananalo tayo, aalis ka kasama ang iyong mga tauhan. Ngayong nanalo na tayo, bakit mo binabawi ang iyong salita? Dangal, magkano ang halaga niyan? Pakinggan mo, may giyera sa labas, at kakaunti ang pagkain. Lahat ng butil sa Qingzhou ay sa grupo ko. Ikaw. Kaya hindi mo talaga plano na palayain kami mula pa sa simula. Inaasahan kong pababagsakin ko kayo ng madali para maging halimbawa. Kayo, hindi ko inaasahan na may isang ordinaryong manggagawa na darating. Ginoong Chen. Binibining Yu, palagi kong akala na ang martial arts ay para lang sa pakikipaglaban at pagpatay, na ang pag-aaral lumaban ay tungkol lang sa pananakit sa iba. Pero ngayon na pagtanto ko, magagamit din ito para protektahan ang mga tao. Patayin siya.
Ang galing niya. Ate, kahanga-hanga ang martial arts ni Chen Fei Hong. Naligtas ang tindahan natin ng butil. Magsalita ka. Bakit mo sinubukan kunin lahat ng butil sa Kinzu? Sige na. Magsasalita na ako. Ano ngayon kung natalo mo ako, Chen Fei Hong, para kay General Cao ang butil? General Cao, Tama. Si General Cao ay may 10,000 libong sundalo. Kung guluhin mo ang plano niya, patay ka. hindi ko alam kung sino si General Cao, at wala akong pakialam sa mga plano niya. Ang alam ko lang, kailangan ni Binibining Yu ang butil na ito para tulungan ang mga tao sa bayan. Kaya walang kukuha nito mula dito. Nakakatawa. Akala mo ba hindi ka matatalo? Kaya mo bang harapin ang buong hukbo? Hindi mahalaga kung ako ang pinakamagaling o hindi. Ang mahalaga, ngayon kaya ko silang protektahan. Sapat na yan. Kunin mo ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Ngayon na, kung hindi, huwag niyong asahan na makaalis pa kayo. Chen Fei Hong, hindi pa ito tapos. Ang mga sundalo ni General Cao ay malapit nang pumasok sa Qingzhou. Kapag nangyari yun, tapos ka na, tera na. Chen Fei Hong, ang galing mo. Dahil sa iyo, napaalis namin ang mga tulisan. Salamat, Kuya Chen. Paumanhin, Chen Fei Hong. Tungkol saan to? Akala ko lagi, isa ka lang scholar. Mukhang nagkamali ako, sa iyo. Salamat sa hindi pagtanim ng sama ng loob. Magagaling din kayo. Ang tapang ninyo, hindi ko maihahambing. Nako. Nasa lungsod na ang hukbo ni Cao. Ha! Nanay, gising ka. Sige na, ha. Oh, pagbati, batang ginookaw. Pagbati, batang ginookaw. Bakit ilan lang kayo? Nasaan ang butil na hiningi ko? Batang ginookaw. Halos handa na ang butil. Ngunit sa ngayon, nakakaranas kami ng kaunting problema. Problema? Batang ginookaw, hindi talaga namin kasalanan. May isang pasaway sa Qingzhou. Ayaw niyang ibenta sa amin ang butil at nagsimula pa siya ng away. Hoy, Sinabi ko ba na, pwede mo akong istorbohin? hindi po, Ginoo. Zhao. Hindi ba't sinabi mo na ikaw ang lokal na hari dito? Hindi mo man lang magawa to. Mukhang ikaw pala, hindi naman talaga, isang hari. Maliwanag na hindi pagkakaintindihan. Isang malaking hindi pagkakaintindihan. Tumigil ka sa pagdadahilan. Mayroon kang oras na kasing tagal ng isang insenso. Ipatawag mo lahat ng mga mangangalakal ng butil sa lungsod ng silangan dito para makipagkita sa akin. Mayroon kang 3 araw para maihatid ang lahat ng butil sa grupo. Kung mahuli ka, magbabayad ka ng kapalit. Munting Ginoong Cao, kung ibibigay natin ang lahat ng butil, wala na tayong makakain. Oo. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng salita? Ang gusto ko ay pagkain. Kung mabuhay ka man o mamatay, ay walang kinalaman sa akin. Ikaw, kahit sino pa dito, may problema ba? Walang problema. Kung gayon, umalis na kayo. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Lumabas na kayo. Hindi ito tungkol sa pagkain para kay Cao Xiaoshuai. Para na rin niyang hinihingi ang buhay natin. Higit pa ito sa ating mga buhay. Ang habol niya ay ang buhay ng lahat sa lungsod ng silangan. Mukhang iisa na lang ang natitirang paraan. Lao Liu, saan ka pupunta? Sa tindahan ng butil ni Yu. Boss Yu, sa pagkakataong ito, kailangan mo kaming tulungan. Tama, ikaw lang ang tindahan ng butil sa lungsod ng silangan na nakapagtabi ng iyong mga paninda mula sa grupo ng kanal. Pero noong nakaraan, ito ay dahil kay Kuya Chen, na nagtaboy sa grupo ng kanal. Kaya nakaligtas ang pamilya Yu. Boss Yu, pakiusap, huwag na tayong magbiroan. Isa lang siyang bayarang tauhan. Paano niya kaya haharapin ang grupo ng kanal? Ngayon ang buong lungsod ay nahaharap sa krisis na buhay o kamatayan. Huwag mong maliitin si Kuya Chen. Maaaring isa lang siyang manggagawa, pero hindi biro ang kanyang mga kakayahan. Kuya Chen, ano sa tingin mo? Ang gagawin? Hayaan mong pag-isipan ko muna.
Sige, aalis na muna kami. Kuya Chen, mayroon bang bumabagabag sa iyo? Sa totoo lang, tama sila. Ang lungsod ng silangan ay talagang nahaharap sa krisis na buhay o kamatayan. Alam ko. Kuya Chen, kailangan mong paalisin ang munting ginoong kau. Tumahimik ka. Kuya Chen, mayroon ka bang hindi kayang pag-usapan? Kuya Chen, Nangako ako sa yumaong asawa ko na hindi na ako makikisali sa pakikipag-away at pagpatay muli. Kuya Chen, pero ang ginagawa mo ngayon ay hindi tungkol sa pakikipag-away at pagpatay. Kung hindi ka maniniwala sa akin, sumama ka sa akin. Dito, mag-ingat ka. Ang pagkaing ito ay ang natira matapos mong talunin hanggang ng kanal. Sa butil na ito, hindi lang ang mga tao sa bayan ay magkakaroon ng sapat na makakain, kundi pati ang mga kalapit na bayan ay hindi na magugutom. Kuya Chen, matapos makita ang lahat ng ito, ano ang nararamdaman mo? Kung kailangan mo ng tulong ko, makikialam ako. Zhao, nababaliw ka na ba? Nandito ako para kumuha ng butil, hindi para makipag-away. Ano ang silbi ng palarong ito? Xiao Shuai, patawarin mo ako. Ang mga piling sundalo ng iyong ama ay hindi pa nakapasok sa lungsod. Kung kukunin natin ang butil ng sapilitan ngayon, maaari itong magsimula ng kaguluhan. Maaari ka ring masaktan. Sa tingin mo ba ang mga maruruming tagabayan ay maglalakas loob na saktan ako? Xiao Shuai, ang layunin mo ay kumuha ng butil kung may mas madaling paraan para makuha ang gusto mo. At maiwasan ang hindi kinakailangang problema, bakit hindi mo ito kunin? Xiao Shuai, isang squad lang ang dala natin sa pagkakataong ito. Kung magkagulo ang lungsod, hindi lang ang butil ang mawawala, maaari pa tayong mapahamak sa totoong panganib. May ideya ako. Maaari nating gamitin ang palaro bilang dahilan para ipasa ng mga negosyante ng butil ang kanilang mga stock. Ano sa tingin niyo? Xiao Shuai, napakagandang plano yan. Pero may isang tao sa bayan na kailangan nating bantayan. Sino? Si Chen Feihong mula sa tindahan ng butil ni Yu. Hindi ko pa siya narinig. Sige, bibigyan kita ng 10 rifle, 100 bala. Bahala ka na. Gusto ko ng resulta bukas. Opo, Ginoo. Chen Feihong, hindi ba't dapat isa kang master ng Kung Fu? Tatalunin kita sa sarili mong laro. At papanoorin kita. Lahat ng mahalaga sa'yo. Maglalaho sa harap mismo ng iyong mga mata. Shen Feihong, saan kaya ang kapatid ko? Hindi niya talaga palalampasin. Ang napakahalagang araw na ito, huwag kang mag-alala. Binibining Nagpadala na kami ng mga tao para hanapin siya. Dapat may marinig na tayo agad. Nababahala lang ako na ang pagkawala ni Warner ay may kinalaman sa torneo na ito. Pero hindi naman siya nakikipagkumpitensya. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Nandito na si Cao Xiao Shuai. Zhao Mingyuan, sinasabi mo bang ang pagkawala ng panganay na dilat ay may kinalaman sa iyo? Boss Zhao, hindi masama. Nagawa mong ayusin ang lahat sa loob lamang ng 3 araw. Xiao Shui, Nagbigay ka ng magandang payo. Maupo ka na. Mahal na Ginoong Cao. Kung mananalo tayo sa torneo na ito, ibig sabihin ba nito ay hindi na natin kailangang ibigay ang ating mga butil? narito ako para kumuha ng pagkain at naglalakas loob ka pang pag-usapan ang hindi pagbibigay nito. Xiao Shuai. Ang mga tauhan mong dala ay pawang mga elit ng militar. Hindi talaga makakalaban ng mga tao natin. Malinaw na kung sino ang nanalo. Ang torneo ay para lang sa palabas, para tanggapin ng mga natalo. Eksakto, kung mayroon sa inyo na makakatalo sa mga tauhan ko sa torneo, hindi niyo kailangan magbayad ng butil. Sige.
May balak talaga sila. Kapatid na Chen, ibig mong sabihin mayroon silang pakana. Zhao Minyuan at Kauxuan ay hindi mabubuting. Tao, kaya ba lahat ng nasa torneo ay nasa panganib? Eksakto. Boss Leo, maaari ka nang sumuko. Kung maghihintay ka hanggang magsimula ang laban, huli na ang lahat, ha? Pagdating sa kapangyarihan, hindi ako makakalaban, sa Kaugang o sa inyo, na may mga baril. Ngunit sa isang patas na laban, mayroon pa rin akong kumpiyansa. Si Matandang Leo ay tunay na taga Qingzhou, at nagsanay na siya mula pagkabata. Karamihan sa mga ordinaryong mandirigma ay hindi niya katapat. Ang mga sundalong ito, ang tanging ginagawa nila ay takutin ng mga tao gamit ang baril. Malamang puro yabang lang sila, walang tunay na galing. Walang paraan para maging katapat sila ni Boss Leo. Ngayon, magbabayad ka. Pagbabayaran mo ako, makikita natin. Mauna ka na, Boss Leo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na kami, mga negosyante ng butil ng Qingzhou, ay hindi madaling apihin. Heto. Mukhang mayroon na tayong pagkakataon dito. Kuya Chen, sa tingin mo, kaya bang manalo ni Boss Liu? Matatalo siya. Ang ipinadala ni Kauxuan ay isang tunay na eksperto. Ano, matatalo si Boss Liu? Xiao Shuai, ang lalaking iyon ay si Chen Feihong, ang pinakamahirap na kalaban sa paligsahang ito. Si Deputy Li ay nagsanay sa ilalim ni Hong Kikwan, ang master ng Southern Fist. Hindi lang sa Qingzhou, isa siya sa pinakamagaling sa buong timog. Oo, pero nakagawa pa rin ako ng kaunting dagdag na paghahanda para lang sigurado. Ayos ka lang, talagang bali ang mga tadyang niya. Itong si Deputy Li, mukhang nagdedepensa lang siya buong oras. Pero sa huli, isang hampas lang, at natiklop niya si Manager Liu. Talagang may kakayahan siya. Bawat galaw ng lalaking ito ay para pumatay. Hindi ka naman nakikipagkumpetensya, sinusubukan mong pumatay ng tao. May nagmamalasakit ba dito sa panalo sa laban? May interes bang magbayad ng buwis? Seryoso, inaapi mo kami, ako na lang. Targetin mo ang ibabang bahagi niya. Isa pa na gustong mamatay. Nagpadala ba ang Qingzhou ng lahat ng kanilang mga luma may sakit at mahihina dito? Pagod ka na bang mabuhay o ano? Huwag kang maging mayabang. Pagbabayaran kita para dito. Sige na, tama na. Ito ba ang paligsahan ng martial arts ng Qingzhou? O isa lang itong kompetisyon ng paninirang puri? Bilisan mo at lumaban. Huwag mong sayangin ang oras ng ating batang commander. Nagawa natin. Sa laban na ito, sigurado ng hawak ng Qingzhou ang panalo. Hindi ako sigurado dyan. Halika na, Chen Feihong. Bakit mo laging pinupuri ang kabilang pani at sinisira ang sarili nating moral? Talaga, atakihin ang aking lower lane. Hindi nyo talaga iniisip na iyon ang aking kahinaan, di ba? Mahina ba yon? Subukan mo at malalaman mo. Aray, ang binti ko. Ibuhat nyo na yung susunod pababa. Mga bully lang kayo. Dapat kontesto, hindi pagpatay. Hoy, bata, di mo ako masisisi dyan. Pero yung rules ng contest ng broadcast station nyo, sabi ba bawal pumatay? Hindi. So pinatay ko ba siya? Sumusunod lang ako sa rules. At hindi ko siya pinatay. Tatanungin ko nga lahat dito, may nilabag ba akong rules? Pinipilipit nyo lang yan. Binabaluktot nyo lang yan. Tama, bawat galaw mo, para pumatay. Wala kayong karangalan bilang mga martial artists. Manahimik kayong lahat. Ang ingay. Ito pala ang martial arts ng Qingzhou. Di ako impressed. At naglakas loob pa kayong mag-tournament. May gusto pa bang sumali? Kung wala, kukunin ko lahat ng bodega ng butil ng Qingzhou. May tao. Ilipat ang mga butil. Teka. Halos nakalimutan ko na. Tama. Ikaw si. Sino nga ulit? Mula sa pamilyang Yu. Chen Feihong. Ah, ikaw pala. Narinig ko, natalo mo na. Lahat ng magagaling sa Qingzhou.
Kaya, bakit ngayon ka lang sumulpot? Nakatayo ka lang dyan, pinapanood lahat na natatalo. Susubukan mong maging bayani. Sa tingin mo kaya mo talaga? Baka may kakayahan na siya. Deputy Lai, sige, labanan mo siya. Ang mga teknik sa boxing at sipa ni Lieutenant Lee, walang kahinaan. Natatakot ako baka si Chen Fei Hong ay hindi makayanin. Nakakalungkot talaga. Isang magaling na fighter, baka mawala lahat dito. Shen, talaga, hindi ka dapat umakyat dyan. Nawawala ang ate mo, at kung may mangyari sa'yo, pag bumalik siya, at makita kang nasaktan, paano ko ipapaliwanag sa kanya? Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako masasaktan. Ngayon, hindi lang kita hahanapan ng ate mo. Poprotektahan ko rin ang mga bodega ng butil ng King Zhao. Dalawang laban na ang nagawa mo. Para maging patas. Isang kamay lang ang gagamitin ko. Bata, huwag mo akong maliitin. Sa mga iyon, kaya akong talunin ng 10. Ang pakikipaglaban na isang kamay lang ay para maging patas. Pero ang paraan mo sa pagpatalsik sa dalawang manager kanina ay gaganti ako gamit ang parehong galaw. Kayo namang tagalungsod ng liwanag, talagang mayabang magsalita. Maaaring natalo mo ang ilan sa mga magagaling na mandirigma kanina. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ako kasing galing ng mga iyon. Ang kamao ko, nakakita na ng tunay na dugo sa larangan ng digmaan. Tama na ang salita. Tingnan natin ang kaya mo. Bakit si Chen Fei Hong? Puro pagilag lang ang ginagawa. Sana hindi ko na lang siya hinayaang umakyat doon. Siguradong si Chen Fei Hong, may mga pagkakataon para umatake, pero patuloy siyang nagpipigil. Bakit kaya? Sinusubukan niyang intindihin ang footwork ni Deputy Lee at kung paano siya sumuntok para makapagbigay ng nakamamatay na suntok. Ano? Pero ang mga sipa ni Deputy Lee ay napakabilis. Paano niya iintindihin yon? Nahihilo na ako sa panonood pa lang. Ako rin. Chen Fei Hong, bakit hindi ka gumagalaw? Natatakot ka ba? Kung gayon, bakit yung malalaking salita kanina? O baka naman, lahat ng mga magagaling na mandirigma na natalo mo dati ay puro pag-ilag lang ang ginawa mo para manalo? Huwag mo akong madaliin. Ang tunay na mandirigma ay kalmado at mapagkumbaba. Sige na, ulit. Deputy Lai, bumangon ka at lumaban pa. Utos iyan. Opo. Si Cao Zuan ay walang awa, kahit sa sarili niyang mga tauhan. Talagang masamang tao siya. Ulit. May panloob ka ng sugat. Kung magpapatuloy ka sa paglaban, mamamatay ka. Utos ay utos. Chen Fei Hong, kahanga-hanga ka. Galing mo, Chen Fei Hong. Iyan ang sinasabi ko, Chen Fei Hong. Alam namin kailangan naming hayaan. Si Chen Fei Hong ang humawak nito. Kami naming mga matatanda ay hindi na talaga kaya. Talagang si Chen Fei Hong, naghihiganti para sa atin sa panalong yon. Ginoong Cao. May iba pa ba? Sige, sabay-sabay na. Kayong lumaban. Para hindi na tayo magsayang ng oras. Nakakamangha, talagang nakakamangha. Chen Fei Hong, minamaliit kita. Si Deputy Lee ay kasama ko na, sa hirap at ginhawa, nakaharap na ng iba't ibang mahuhusay na mandirigma, at tinalo mo lang siya ng ganoon. May kakayahan ka nga, magaling. Magaling, magaling. Pero huwag kang maging mayabang. Ako, si Cao Xuan, sinasabi ko sa'yo. Makukuha ko ang mga imbakan ng butil ng King Zhao. At sinumang humadlang sa akin ay mamamatay. At ulitin ko, hanggat nandito ako, wala kang makukuhang kahit isang butil mula sa King Zhao. Gusto mong lumaban? Sige, laban.
Akala mo matapang ka, ha? CJ, ibibigay ko ang gusto mo. Patagalin natin ito. Kung may isang bagay na marami ako, iyon ay tao. Kauzuan, ang daya mo naman. Hindi ba gustong ipagyabang ng batang ito kung gaano siya katapang? Ngayon, unti-unti ko siyang pahihirapan. Huwag na tayong magsayang ng oras. Ilan pa ang natitira, hayaan silang lahat na lumaban sa akin. Chen Fihong, talagang puno ka ng kayabangan. Alam kong minsan mo nang hinarap ang buong kanalgang ng mag-isa. Pero sasabihin ko sa'yo, ang mga tauhan ko ay pawang, mga profesional na sanay. Hindi sila tulad ng mga basagulero sa kalye, Sa aking paningin, pare-pareho lang sila. CJ, ngayon ipapakita ko sa'yo kung paano gumagana ang totoong mundo. Dakpin siya, patumbahin siya. Opo, sir. Chen Fei-hong ay masyadong kampante. Kung matalo siya, ang buong grupo namin sa silang ay malilintikan. Oo, si Chen Fei-hong ay maaaring mapahamak talaga. Ang bastos talaga ng lalaking yan si Kao. Chen Fei-hong, kakampi mo kami. Ako rin. Chen Fihong, alam naming matapang ka. Pero hindi namin matiis na pagkaisahan ka ni Cao Xuan ng ganyan. Ngayon, kaming tatlo ay ubusin ang mga tauhan niya para wala nang matira. Oo, CJ, kaya gusto nyo, mamatay kasama siya. Sige, go ahead. Total lockdown. bitawan. Doon. Seryoso. Ito ba ang well-trained crew nyo? Chen Fihong, magaling. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon. Pero ako to, si Zhang CJ. Hayaan niyong mag-inat muna ako ng kaunti. At sumali sa kasiyahan. Wang Hu, Zhang kayo na muna sa gilid. Ako na ang bahala dito. Ingat ka, Fair. Chen Fihong, nagpap ka ba? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Hindi pa tapos ang laban na ito. Buhay o kamatayan, sino ang makakaalam? Simulan na natin. Pamilyar ang galaw na yan. Chen Fihong, tulala ka ba sa ring? Minamaliit mo ba ako? Malapit nang manalo si Chen Fei-hong. Hindi ako sigurado. Nakita ko, may nakatagong plano pa si Cao Zuan. Paano ako matatalo sa isang hamak na tulad mo? Impossible. Hindi ako pwedeng matalo. Sa martial arts, hindi tungkol sa estado, kundi sa galing lang. Natalo ka. Imposible. Kahit si Cao Zuan, hindi natalo si Chen Fei-hong. Impossible. Hindi pa ako talo. Kaya ko pa lumaban. Sige, sandatahan na. Kahit ano pa ang gusto mo, ngayon, aminin mong talo ka. Sandali lang. Matandang lalaki, ano ang problema mo? May sasabihin ka ba? Pagdating sa mga sandata, isa ako sa mga pinakamagaling sa Qingzhou. Paano kung ako na lang ang lumaban para kay Chen Fei-hong ngayong round? Sapat na ang laban ni Chen Fei-hong. Dapat na siyang magpahinga. Oo, Chen Fei-hong, magpahinga ka muna. Ang kambal na talim ni Boss Rio ay maalamat. Kaya niyang talunin si Cao Zuan, walang problema.
Tahimik lang siya kanina, pero ngayong. Chen, pagod na si Fei Hong, at natalo si Cao Zuan. Makikisaw-saw na siya para sa papuri. Eksakto. Shen Fei Hong, umatras ka at magpahinga. Ako na ang bahala. Matandang lalaki, dahil gusto mo talagang mamatay. Gagawin ko yan. Malapit na siyang matalo. Bagay lang sa kanya yan. Gusto lang sumingit at agawin ang panalo. Talaga namang kakaiba si Boss Leo. Kung hindi mo kaya ang init, huwag mong tanggapin ang trabaho. Sino ka para? Umakyat dito para hamunin ako. Chen Fei Hong, umakyat ka dito at mamatay. Shen Fei Hong, mukhang ikaw na naman. Ang lalaban. Shen Fei Hong, seryoso. Sa dami ng mga sandata, maikli pa ang pinili mong talem? Bakit naman siya magkakamali sa ganito kahalagang sandali? Paano matatalo ng maikling talim ang mahabang espada? Naku naman. Chen Fei Hong, mula pa noong unang panahon, kung mas mahaba ang sandata, mas malakas ito. Paano kaya ang maikli mong talim makakatalo sa espada ko? Ang tunay na mandirigma, hindi nag-aalala sa mga ganyan. Ang yabang mong bata ka. Ngayon, hihiwain kita ng pira-piraso. Gamit ang espada na ito. Mali ang pagtansya natin kay Chen Fei Hong. Isa siyang master sa mga sandata rin. Ang batang si Chen Fei Hong ay kakaiba talaga. Nakikipagsabayan siya gamit lang ang maikling talem. Dahil nandyan siya, ang mga bodega ng butil ng Qingzhou ay ligtas. Chen Fei Hong, gusto mong malaman kung nasaan si Warner? Ikaw pala. Anong ginawa mo sa kanya? Chen Fei Hong, talagang si Warner ang kahinaan mo. Kapag may kahinaan ka, tapos ka na. Nasaan si Warner? Kung gusto mong malaman, tingnan natin kung kaya mo. Huwag mo siyang masyadong igip. Kapag nawala siya sa sarili, maaaring mapahamak talaga si Warner. Ibalik mo si Warner. Chen Fei Hong, alam kong malakas ka. At matalino rin. Pero kahit gaano ka katatag, may kahinaan ka. Kung galawin mo ako, hindi mo na makikita si Yu, Wan or muli. Kung sasaktan mo siya, papatahimikin kita. Kuya Chen, sinner. Wan er, Sis. Kuya Chen, ano ba talaga ang gusto mo? Chen Fei Hong, hindi ba't dapat napakatatag mo? Tignan natin kung ang iyong kung Fu ay mas mabilis kaysa sa bala ko. Lumapit ka kung kaya mo. Huwag mo siyang idamay dito. Cao Zuan, hayop ka. Bitawan mo ang kapatid ko. Hindi ba't magaling kang lumaban? Tumayo ka. Magpatuloy tayo. Ano ang gusto mo? Para pakawalan siya. Kuya Chen, Susubukan mong tumakbo. Hindi ganyan kadali. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang hawakan siya. Huwag gagalaw. Ang militar. Saan nanggaling ang mga sundalong ito? kasama sila ng pamilyang Cao. Shen, ang hukbo ng pamilyang Kao ay nasa lungsod. Tapos ka na, bata. Bakit ka nandito? Di ko na ba, nasabi sa'yo, kaya kong ayusin ang issue sa supply ng pagkain sa Qingzhou nang mag-isa. Ang ibig mong sabihin sa handle ay ang umakyat sa entablado at ikaw lang ang lalaban sa mga matitigas na ito at mabagok ang ulo mo. General, mali po ang pagkakaintindi ninyo kay Batang General, Batang Marshal. Akala mo ba talaga na isa akong hangal na magagamit mo lang bilang pawn mo? Mga ginoo at ginang,
Ang mga kilos ng anak ko ay padalos-dalos at nagdulot ng hindi pagkakaunawaan, paumanhin sa lahat ng abala at kaguluhan. Tungkol naman sa akin, si Kao, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat. Siya si Kao. Siya ang tatay ni Cao Zuan. Siya ay isang warlord na may 100,000 sundalo. Cao Jinrong. Cao Jinrong. Kao Jinrong, mukha nga siyang medyo pamilyar. Ikaw na nga siguro, ang batikang martial artist na sumikat. Si Chen Fihong, tama. Kuya Chen, mag-ingat ka. Ayos lang. Anong ginagawa ninyo? Ibaba ang baril. Medyo nag-overstep ang mga tauhan ko. Ginoong Chen, huwag ninyo sanang personalin. Hindi ko sinasadyang saktan ang anak ninyo. General, sana po mapatawad niyo ako. Padalos-dalos ang anak ko. Ginoong Chen, kung matutulungan niyo siyang turuan ng tamang asal. Malaki ang pasasalamat ko. Bakit ako magagalit? Nagsisikap lang akong mangalap ng pagkain na supply sa lalong madaling panahon. Tumahimik ka, inutusan ba kitang mangalap ng pagkain para sa depensa? Sinabi ko ba sa'yo na apihin ang mga tao sa Qingzhou? Ano, kaya pala ang malaking hakbang ni General Cao para sa pagkain, ay talaga palang para labanan ng pagsalakay ng kaaway? Lumalabas na, lahat tayo ay nagkamali ng pagkakaintindi kay General Cao. General Cao, totoo po bang nangangalap kayo ng pagkain sa Qingzhou para labanan ang pagsalakay? Mga taga-Qingzhou, talaga ninyong nagkamali ng pagkakaintindi sa akin. Kahit na ang lahat ay tumatawag sa akin bilang general, galing din ako sa simpleng pamumuhay. Bakit ko naman naapiin ang mga taga-Qingzhou? Ngayong humaharap tayo sa pagsalakay, ang ating bansa ay nasa panganib. Bilang isang anak ng Songxia, tungkulin kong paglingkuran ang aking bansa upang protektahan ang lungsod ng Qingzhou. Ngunit ang isang hukbo ay lumalaban ng may busog na tiyan. Kaya inutusan ko ang aking anak na mangolekta ng pagkain. Sino ang mag-akala sa kanya? Kuya Chen, sa tingin mo ba ay nagsasabi ng totoo si General Cao o hindi? Hindi ako sigurado. Pero ang pagsalakay ay siguradong ang totoo. Kung talagang nangumulekta sila ng pagkain para labanan ang kaaway, magandang bagay yon. Narinig ko, maraming bayan na ang sinalakay. Nawalan na ng tahanan ang mga tao. Sa tingin mo ba ang lungsod ng Qingzhou ay maaari ding bumagsak? Miss Pangalawa, hindi mangyayari yan. Hoy, Chen Feihong. Ang galing mo sa martial arts. Pagdating ng panahon, siguraduhin mong poprotektahan mo kami, ha? Makakapagtanggol ba talaga ang isang mandirigma sa buong lungsod? Kasalanan ko kung bakit nagkamali ng pagkakaintindi ang lahat at nagdulot ng gulo. Kaya muli, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ano, kaya pala talaga nagkamali tayo ng pagkakaintindi kay General Cao. Sino ang mag-aakala na siya pala ay nagmamalasakit pala sa lungsod ng Qingzhou? Ako, si Cao, ay nagmamakaawa dito. Kung mayroon kayong pagkain, pakiusap, ibigay niyo ito. Tulungan niyo kaming labanan ang mga mananakop ng magkakasama. Labanan ng mga mananakop, magtipon tayo ng pagkain ng magkakasama, magtipon ng pagkain. Kaya pala lahat ay malaking pagkakaintindi lang pala. General Cao, tunay kang makabayan. General Cao, tunay kang tao ng prinsipyo. Lahat tayo ay nag-aalala tungkol sa pagsalakay. Ngunit ngayon na nandito ka sa aming panig, ito ang pinakamagandang kinalabasan. General Cao, kung talagang nangumulekta ka ng pagkain para labanan ang kaaway, syempre ang pagkain ng Qingzhou ay para sa'yo. Ngunit umaasa ako, General Cao, na hindi mo ito kukunin ng sapilitan. Kung mangyari yon, hindi kami basta upo at tatanggapin na lang. Makakatiyak kayong lahat. Hindi ko kailanman kukunin ang pagkain ng sapilitan. Nangangako akong aalagaan ko ang mga tao ng Qingzhou. Mabuti, mabuti, mabuti. Kahit na hindi gaanong karami, ang pagkain na ibibigay namin, isasakripisyo ko pa rin ang aking buhay para sa mga tao ng Qingzhou at hindi ko kayong hahayaan na magdusa sa kahirapan. Mabuti, 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 mabuti. Kakaiba. Cao Jinrong, nagmamayabang lang dyan, pero si Cao Xuan mukhang naghihintay lang na may mangyaring mali. Maaari kayang may tinatago si Cao Jinrong. Siguradong may masamang binabalak, mas mabuti pang manatiling alerto. General Cao, mabuti kang tao. General Cao, isa kang tunay na dakilang tao.
Kung hindi dahil sa iyo, ang lungsod ng Qingzhou, baka nasakop na. Tama, salamat kay General Cao. Sa wakas hindi na kami, mabubuhay sa takot araw-araw. Mula sa mga mananakop, General Cao, huwag kang mag-alala, maya-maya lang, papadalhan kita ng aking mga tauhan, ng pagkain. Oo, ako rin. Kung kailangan mo pa, sabihan mo lang kami, General Cao. Nilabanan mo ang mga mananakop para sa amin. Kaunting pagkain ay wala lang. Oo, wala lang. Salamat, mga walang pag-asang inosenteng mga tao. Sa tingin mo ba talaga ang isang tulad ni Cao Jinrong lalaban sa mga mananakop para sa inyo? Ikaw na lang yata ang nandito na nakakapag-isip pa ng tama. Hayaan mong bigyan kita ng suhestyon. Mag-ingat ka kay Cao Jinrong. Talagang may mali. Sa lalaking yon. Cao Jinrong, dahil lumalim ka sa Qingzhou, may nahanap ka ba? Naman, Ginoong Shanshita, naisip ko na kung paano pabagsakin ang Qingzhou. Yoshi, Ang mga tao sa Qingzhou ay mahilig sa martial arts. Kaya gagamit tayo ng kompetisyon sa martial arts para durugin ang kanilang espiritu. Sirain ang kanilang kumpiyansa at kasabay nito salakayin ng ating mga sundalo ang lungsod. Makukuha natin ito sa isang bagsakan, walang duda. hindi masama, magandang plano yan. Commander Cao, kapag nakuha natin ang Qingzhou, tiyak na makukuha mo ang iyong bahagi ng mga tropeo. Kung gayon, Ginoong Shanshita, hintayin na lang natin ang magandang balita. Hindi na namin kayo pipigilan pa sa inyong pamamahinga. Tatay, bakit mo pinili na makipagsosyo at habulin ang sarili mong mga kapatid? Wala kang alam. Sa magulong panahon, ang kaligtasan ay pera, kapangyarihan at pagkain. Ang lahat ng usapan tungkol sa pambansang karangalan ay puro kalokohan lang. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Huwag mong guluhin ang aking mga plano. O pagsisisihan mo ito. Sa pagkakataong ito, hanggat makuha natin ang Qingzhou. Ako ang magiging acting mayor dito. Pagdating ng panahon, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Commander Cao, bakit mo kami pinulong? Dito ngayong araw? Kayo ang lahat ng nangungunang mga ngalakal ng Qingzhou. Pinatawag ko kayo rito ngayon upang magbalita ng magandang balita. Commander Cao, kung maaari, ano ang magandang balita? Ang reputasyon ng martial arts ng Qingzhou ay kilala sa buong Zongxia. Ang bansa ni Ginoong Shanshita ay gumagalang din sa mga martial artists. Kaya, pagkatapos ng paulit-ulit kong pakiusap, pumayag si Ginoong Shanshita na magdaos ng paligsahan sa martial arts. Sa loob ng 3 araw, ang mananalo ang magpapasya kung sino ang kokontrol sa Qingzhou. Takot na takot ako. Tingnan mo sila, ang payat at liit. Kaya kung patumbahin sila sa isang sampal lang, HMPH, sino ka sa tingin mo para pagdudahan ng aming martial arts? Chen Pei Hong, ano ang ibig sabihin yan? Minamaliit mo ba mga martial artist ng Qingzhou o plano mong sumuko at maging taksil? Kuya Chen, Isa na namang laban, palaging may laban. Tinalo ko ang pinakamagaling sa bansa at iniwan ako ng asawa at anak ko. Tinalo ko ang kanalgang at patuloy lang ang gulo kahit matapos talunin ang hukbo ni Cao. Walang sinuman ang nakapag-ayos ng anuman at ngayon gusto niyo akong lumaban ulit. Hindi ako kampiyon ng Qingzhou. Hindi ako sasali sa laban na ito. Chen Pei Hong, isa kang martial artist, isa ka lang duwag na ng api, sa mahina at natatakot sa malakas. Commander, Commander, halos lahat ng taga-bayan ay narito. Maging ang malaking bahagi ng mga sundalo ng Qingzhou ay dumating. Lahat, huwag niyo akong sisihin kung ako ang bida. Ang mga mananakop na ito ay
Masyado lang mayabang. Turuan muna natin siya ng leksyon. Mag-ingat ka. Huwag kang magmadali. Ha ha ha. Makukuha ko ang unang panalo. Kung gusto mong hominin, ang aming Japanese martial arts master, kailangan mo munang gumapang sa ilalim ko. Hapones na hamak, papatayin kita. Lumayo ka, lumayo ka. Ha ha ha. Kumikilos kayo na parang mga asong hapon. Hindi mo ba nakikita, ang sarili mong mga tao ay napapahiya? Hayaan niyo akong dumaan. Papatayin ko itong asong hapon. Commander, ano po ang nangyayari dito? Ito ba talaga ay isang kompetisyon? Nangiinsulto kayo sa ibang martial artists bago ang laban. Hindi yan ang diwa ng martial arts. Dahil masyado kayong mahina. Kahit ang pagkakataong ito na makipagkumpetensya ay regalo mula sa aming bansa. Ang mahihinang bansa ay hindi pwedeng questionin ng mga patakaran. Hindi ito patas, patas. Ito ay patas. Kung wala kayong sinuman na ipadala ngayon, idedeklara na lang namin na panalo by default ang bansa ng low. Gagawa ka ba ng paggapang o hindi? Bibigyan kita ng 10 segundo para magdesisyon. 10. 8. Gagawa ako ng paggapang. Ano? Yoshi. Duwag. Kung ginawa mo lang yan kanina, maaari mo sanang hinamon ng aming martial arts master ng mas maaga at natamasa ang karangalan ng pagkatalo ng mas mabilis. Hindi ka pwedeng gumapang. Kung gagawin mo yan, masisira ang dangal ng lahat ng martial artist ng Jongshyo. Halika na. Gumapang ka na. Sa puntong ito, sino pa ang magmamalasakit sa mga mandirigma o sa iba pa kung hindi ako makakatayo doon at lalaban? Talagang bali na ang gulugad ng Jongshyo. Ang mga patakaran ay simple. Isang laban sa isang tao. Kapag bumaba ka sa plataforma, talo ka na. Kung hindi ka makatayo, talo ka. Kapag naubusan ng isang panig ng mga hamon, tapos na ang laban. Kung sino ang matirang nakatayo ang mananalo. Unang laban. Simula na. Nagsisimula na. Napakaliit na bansa. Walang galang talaga. Panoorin mo kung paano kita tatalunin. Halika na. Paano ito nangyari? Hindi siya talaga nagre-react. Iyan lang ba ang lakas mo? Hindi ba't kaninay, ang lakas ng sigaw mo? Ha ha ha, hindi ko inakala na ang mga suntok mo ay ganito kaina. Kaya pala. Tumahimik ka, mag-ingat ka. Nararapat lang. Hayop ka. Nalabanan kita sa round na ito. Binugbog mo siya ng ganyan. At tinatawag mo itong kompetisyon? Hey 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 ha. Siyempre, kompetisyon ito. Naglaro lang ako sa kanya kanina. Hindi ko inakala na ganoon siya kaina. HMM. Mas magiging. Masaya ka bang kalaro? HMM? Ha 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 ha. Ikaw. Lubos ka nang nawala ng kontrol. Pababagsakin kita. Bali na ang lahat ng kanyang mga tadyang. Tapos na siya. Magbabayad ka sa dugo para dito. Bilisan mo at ibigay ang sulat na ito kay Chen Fiho. Hindi ito makakatulong kung darating siya. Hindi na ito panahon kung saan ang sining pandigma ang nag-aayos ng mga bagay. Kahit pa dumating siya, walang magbabago. Ang sining pandigma ng Jongshyo ay wala ng halaga. Hoy!
May iba pa bang gustong umakyat dito para mamatay? Ang natutulog na dragon sa silangan. Ha 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 ha, hayop ka. Hayaan mo akong lumaban sa'yo. Kauxwan. Umakyat talaga siya doon. Anak kang walang utang na loob, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito ngayon din. Tatay, ako ang anak mo. Gusto kong protektahan ang reputasyon mo. Pero, higit pa riyan, isa akong mamamayan ng bansa. Kaya, hindi ako pwedeng manatili lang at panoorin na mapahiya ang sining pandigma ng bansa. Hindi ko kayang panoorin na mabali ang gulugod ng bansa. Tatay, panoorin mo lang ako. Mananalo ako sa laban na ito para sa bansa. Cao Jinrong. Anong nangyayari dito? Tatawagin ko siya pabalik ngayon din. Bumalik ka dito, ngayon, tatay. Kahit na, ginugol ko ang lahat ng taon na ito, bilang isang batang may pribilehiyo, pero kung talagang tutulungan mo, ang mga mananakop na sakupin ang King Zhao. Ako ang mananakit sa'yo. Gagawin kang kriminal habang buhay. Kaya, kailangan kong lumaban. Para sa bansa, at para sa'yo. Cao Jun. Tanaka. Gawin natin to. Yoshi. Yamashita. Huwag kang mag-alala. Hindi siya mananalo. Ayos. Magandang tama. Ipaghiganti ang ating dating Panginoon. Ito ba ang tinatawag mong huwag mag-alala? Yamashita. Huwag kang magpanik. Ha 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 ha. Ito ang ng pamilyang Cao. Soft bone powder. Kami lang ni tatay ang may ganitong lason. Posible kayang, tatay. Swanner. Salamat, tatay. Hoy! Anong pakiramdam? Hindi ka na makagalaw, di ba? Kung gayon, mamatay ka na. Hindi. Young Marshall, tumigil ka. Sapat na yan. Sapat na talaga. Umakyat tayo doon, at tulungan ng Young Marshall. Ililigtas ang Young Marshall. Lumalaban siya para sa aming lahat, para sa buong Qingzhou. Commander, ang mga tao at mandirigma sa karamihan, mukhang aakyat na sa entablado. Papatayin ba natin ang ilan, para mapanatili ang kaayusan? Hindi kailangan. Bigyan mo muna sila ng babala. Opo, sir. Umatras, huwag kang lalapit. Lumayo kayo. Talaga niyang papatayin kayo. Kami, ang mga tao ng Qingzhou, may matitibay na buto kung ililigtas natin ang Young Marshall. Ano pa kung mamatay kami? Ito ay sulat mula kay Young Marshal Cao para sa'yo. Naihatid ko na ang sulat. Aalis na ako ngayon. Hoy!
Chen Fihong. Ang aking ama, si Cao Jinrong, ay siya pala ang tunay na utak sa likod ng pagpatay sa iyong pamilyang Chen. Nakipag-alyansa siya sa mga mananakop at sila ang magdedesisyon sa kapalaran ng King Zhou gamit ang laban na ito. Kung wala ka, siguradong mapapahamak ang King Zhou. Sana, para sa kapakanan ng ating bansa, tutulungan mo ang King Zhou. Pagkatapos nito, ang buhay ko ay sayo na, gagawin mo kung ano ang nais mo. Bata at padalos-dalos. Nananakit ng iba at ng sarili ko. Ngunit pagdating sa pamilya at bansa, alam mo ang tama sa mali. Ikaw, Cao Xuan, ay lumalaban para sa bansa. Paano naman ako, si Chen Feihong, na hindi kikilos? Cao Xuan, tinuruan mo ako ng isang bagay ngayon. Tigil. Dumating ka. Nandito ako. Hindi ko pwedeng hayaan lang at panoorin na makuha ng mga dayuhan ang King Zhou. Magaling ang ginawa mo. Gago. Naglakas loob kang tambangan ako. Ting. Pero kahit na, magpadala ka pa ng isa, anong pinagkaiba? Hey, ang iyong sining pandigma ng Zhongxiao ay puro lang palabas. Magpadala pa ng isa. Isa lang itong patay na katawan. Hey. Nandito ako para sabihin sa'yo. Nagkamali ako. Lumaki akong spoiled. Pero alam ko na kung walang bansa, walang tahanan, pinatay mo ang 2 tao. Akala mo matatakot kami. Ang ginagawa mo lang ay mas lalo kaming magalit sa'yo. Mas lalo kaming maging determinado. Nalipulin. Kayong mga mananakop. Yeah. Kaya natalo mo ang mga mandirigma ng Qingzhou. Natalo mo ako. Ano naman? Sa likuran ko, nakatayo ang libu-libong masisigasig na tao. At, kaya mo akong pagmalupitan. Pero hindi mo kayang pagmalupitan. Ang sining pandigma ng Zhongxia. Ipagtatanggol ko ang dangal ng sining pandigma ng Zhongxia gamit ang aking buhay. Bitawan mo ako. Matigas siya. Hayaan mo akong pagurin ko pa siya ng kaunti. Sapat na ang nagawa mo. Iiwan mo na sa akin ang iba. Chen Fihong, inaasahan kita. Ang laban na ito ay tungkol sa kaligtasan ng King Zhou. Kailangan mong ibigay ang lahat mo. Nasa iyo ang desisyon. Huwag kang matalo. Mandirigma ng King Zhou. Chen Fihong. Mukhang matapang ka. Sunod-sunod. Nagmamadaling mamatay, ano? Makikita natin kung sino ang malapit ng mamatay. Chen, alam kong darating ka. Hindi kayong tipo ng tao. Natatakbo kapag ang iyong tahanan at bansa ay nangangailangan sa iyo. Chen Feihong, talunin mo ang mananakop na ito. Nasaktan na niya ang ilang mga mandirigma natin sa Qingzhou. Chen Feihong, ipaghiganti mo kami. Ang mga mandirigmang Wokaw ay hindi magagapi. Kahit ilan pa kayo dumating, wala sa inyo ang makakatalo, Master Tanaka. Si Chen Feihong ang numero 1 ng Qingzhou. Ipapakita niya sa inyo, ang mga Tagalog country na ito, kung gaano kalakas ang Zhongxia Kung Fu. Numero 1 sa King Zhou. Kaya tinatawag kang pinakamagaling sa Qingzhou, ha? Ha. Pero ano naman? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang sining pandigma ng Qingzhou ay luma na. Ang kompetisyong ito, ang iyong Zhongxia Kung Fu, ay walang laban kumpara sa mga kakayahan ko sa Taekwondo. Ang sining pandigma ng Zhongxia ay may libu-libong taong pamana. Ikaw, hindi ka karapat-dapat humusga. Kung matalo kita, ako ang pinakamalakas. Nahulog ka na sa kadiliman. Kung isa ka sa amin, isang Zhongxia na tao, tuturuan kita ng lahat ng alam ko. Ngunit ikaw, isang barbaro mula sa Laugo, ay hindi karapat-dapat. Kayo na taga Laugo,
Patuloy na sinusubukang durugin ang aming dangal sa Zongxia. Babalaan din kita ngayon. Ipakita mo ang iyong pinakamahusay na kakayahan. Tatalunin kita sa 3 galaw. Kuang An. Ibilis mo sa akin ang aking katana. Hahatiin ko ang lalaking ito sa mga piraso. Chen, Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Kahit ilan pa sila ang lumabas. Tiyak na tatalunin natin ang mga woko na ito. Hindi ka ba gagamit ng sandata? Para talunin ka. Hindi ko na kailangan ng sandata. Isang daliri lang ang kailangan. At 3 galaw lang ang kailangan ko. Mayabang ka talaga, ano? Paano nangyari yan? Walang imposible dyan. Lahat ng ito ay dahil sa mahina ka, Hapon. Hindi mo kayang hawakan kahit isa lang sa mga daliri ko. Impossible. Paano siya malakas pa rin ng ganito? Hindi. Hindi ko pwedeng hayaang matapos agad ang laban na ito. Fihong. Kahit manalo tayo sa laban, hindi natin pwedeng sirain ang kapayapaan, di ba? Tama ka, Chen Pei Hong. Ipakita mo sa kanila ang tibay ng China. Tapusin na lang natin ang round na ito at lumipat na sa susunod. General Cao, ang mga mandirigma ko sa Kingzhao. Halos mamatay na sa bugbog dahil kay Tanaka Yangxiong, doon mismo sa entablado, at wala kang sinabi noong itinapon niya sila sa stage. Ngayon, si kaibigang Chen, ay binibigyan lang ang mga Hapon ng lasa ng sarili nilang gamot at hindi ka na makapaghintay na ipagtanggol sila? Oo nga, Cao Jinrong. Huwag ka namang kumampi sa mga tagalabas ngayon. Hindi ba't ang mga Hapon lang ang mas malakas kahit manalo tayo? Hindi natin dapat sila masyadong ipahiya, di ba mga kaibigan? Tama ba ako? Cao Jinrong. Ikaw na trader na nagbebenta sa atin. Sinabi sa akin ni Cao Xuan ang lahat. Nalaman ko na pala na nakikipagsabuatan ka sa mga Hapon. Gumagawa mula sa loob para sakupin ang Qingzhou. Ano? Ginawa talaga yun ni Cao Jinrong. Gaya ng sabi ni Chen Pei Hong, hindi masosolusyonan ng pag-aaway ang lahat. Chen Pei Hong, tigilan mo na ang walang kwentang sinasabi mo. Kung talagang ginawa lahat yon ng general, ano naman ang mapapala niya? Ano ang mapapala niya? Gusto niyang makipagsabuatan sa mga Hapon. Gamitin sila para agawin ang Qingzhou. Si Cao Jinrong ang gustong maging pinuno ng Qingzhou. Mga kaibigan, ang hukbo ng mga Hapon ay nasa labas lang ng Qingzhou. Si Cao Jinrong ang nag-organisa nitong laban sa pagitan natin at ng mga Hapon. Para lang hilahin lahat ng tao mula sa Qingzhou dito. Dahil walang bantay ang depensa ng lungsod, sasakupin ng mga Hapon ang Qingzhou sa isang iglap. Kabuang kasinungalingan yan. May mga bantay sa pader ng lungsod at may ilang tropa ng pamilyang Reyes na nakadestino pa roon. Paano makakapasok ang mga tropa ni Lu? Dahil sa mga traidor na tulad mo, nasira ang depensa ng lungsod. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kung totoo ang sinasabi ni Miguel Santos, malapit nang makapasok ang mga pirata. Huwag kang mag-alala. Kung sinabi ni Chen, makakahanap siya ng paraan para iligtas ang lungsod ng silangan. Ginoong Reyes, paano nalik ang plano natin? Ang anak mo ba ang nagpadala ng sulat na yan? Ginoong Cruz. Si Juan Reyes yan, sinira niyang lahat. Pero hindi pa tapos ang sitwasyon. Maghintay at tingnan natin. Jose Reyes, totoo ba ang sinabi ni Miguel Santos? Siyempre hindi. Ang Marshal ay lumaban sa mga piratang Hapon sa loob ng maraming taon. Totoo bang lahat yon? Fair, hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka sumusuko, ano? Lahat, ang sulat na ito ay isinulat ng anak ni Jose Reyes, si Juan Reyes. Naglalaman ito ng ebidensya na nagkutsabahan sina Jose Reyes at ang mga pirata para sakupin ang lungsod ng silangan. Si Jose Reyes pala, ang kanilang alalay. Arestuhin ko itong sumisira sa plano ko, suwail na traidor. Si Jose Reyes ay talagang traidor. Naitago niya ito ng mahusay. Hindi ko ito inaasahan. Sampain si Jose Reyes. Niloko niya tayo sa lahat ng pagkain natin sa lungsod ng silangan.
Sino ang makakaalam, baka napunta na. Sa tiyan ng mga pirata ang ilan sa ating mga butil. Jose Reyes, dapat kang mamatay. Dapat natin siyang parusahan ng maayos. Parusahan si Jose Reyes. Parusahan ng traidor. Huwag nating hayaang magtagumpay ang plano nila. Parusahan si Jose Reyes. Parusahan ang traidor. Ngayon, alam na ng buong lungsod ng Silangan. Ang ginawa natin. Umalis na tayo dito. Miguel Santos, isang araw. Isinusumpa kong papatayin kita. Marshall, mauna ka na. Sasagipin kita. Kung may mangyari sa'yo, mas mabuting umatras na tayo. Ipadala ang signal flare. Ipakuha ang mga sundalo para protektahan tayo. Umatras kasama si Ginoong Cruz. Opo, Marshall. Chen, si Jose Reyes ay tumatakas. Marshall, mauna ka na, sasagipin kita. Jose Reyes. Oras na para ayusin natin ang ating mga lumang utang. Ngayon, ipinaghihiganti ko ang aking asawa. Chen Fihong. Mukhang alam mo na, ako pala, ang pumatay sa asawa mo noon. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang pamilya mo dahil sa kanila. Ngayon, gagamitin ko ang ulo mo para parangalan ang namatay kong asawa. Hindi mo na protektahan ang asawa mo dati at ngayon, sira na ang buong pamilya mo. Mga pare, hindi natin pwedeng hayaan na makatakas ang traidor na ito. Tama, hindi natin pwedeng hayaan siyang umalis. Bibigyan kita ng pagkakataong lumaban sa akin. Kung mananalo ka, papalayain kita. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Sa ganyang kakayahan, hindi ka takataka, natakot na takot ka. Chen Fihong, huwag kang masyadong mayabang. Mukhang wala ka nang magagawa. Oras na para tapusin ka. Akala mo ba mababago, nang maliit na kutsilyo ang kapalaran mo? Chen Fihong, mag-ingat ka. Fei Hong, hindi mananalo, kaya gagamit ka ng sandata? Mamatay ka. Hindi ka na makakakuha ng isa pang pagkakataon. Maghanda ka ng mamatay. Chen Fihong, mag-ingat ka. Akala mo ba dahil may baril ka, kaya mo akong pagbantaan? Chen Fihong, alam kong wala akong magagawa sa'yo. Pero, kaya mo bang tumayo lang at panoorin silang mamatay? Kung susubukan mong umiwas dito, utusan ko sila na magpaputok at patayin lahat ng mga mangangalakal ng butil na ito. Huwag kang gagawa pa ng pagkakamaling pagsisisihan mo. Suan. Bata pang commander. Kao Suan, anong ginagawa mo? Bakit mo tinanggap ang bala para sa akin? Hindi ko matiis na makita sina Cao Jinrong at Lu na magkaisa. Para sakupin ang King Zhao. Ikaw lang ang makakapigil sa kanila. Bayani Chen. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Alam kong hindi na ako makakaligtas. Walang kwentang hangal. Bakit hindi? Kanila pinatay, mga Hapon. Cao Xuan, bakit mo tinanggap ang bala para sa akin? Para sa'yo. Sulit na. Ako, si Cao Xuan, ay nagulo ko ang lahat. Pero alam kong, ako ay mamamayan ng Daxia. Chen Fihong, may kapangyarihan kang iligtas ang bansang ito. Ang token na ito ng utos, ibinibigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito matatanggap. Ito ang iyong token bilang bata pang komandante, ang otoridad na ipunin ang mga sundalo. Ako, si Chen Fihong, ay ordinaryong tao lamang. Chen Fihong, ipinanganak tayo sa kabuluhang ito. Ito ang ating kapalaran.
Wala sa atin ang takot mamatay. Pero bakit? Wala sa atin ang gustong mamatay. Siguro, bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Pero may isang bagay na pare-pareho tayo. Tayong lahat ay mga Daxia. At para sa atin, ang pagprotekta sa ating tahanan at bansa ay ang pagnanais sa bawat puso. Chen Fihong, bitawan mo ang pumipigil sa iyo. Kunin mo ang token na ito para ipunin ang mga sundalo. Kapag dumating sila, gamitin mo sila para makapagligtas pa ng mas maraming tao. Bata pang komandante. Kauxuan. Magpahinga ka sa kapayapaan. Bata pang komandante. Ligtas na paglalakbay. Kaya ito pala ang ibig mong sabihin. Na bawat mamamayan ng Daxia ay gustong protektahan ang kanilang tahanan at bansa. Chen Feihong, ang taksil na si Cao Jinrong, at ang hapon na hukbo, ay malapit ng sakupin ng Qingzhou. Ang token na iniwan ni Cao Zuan, sa ngayon, ito na lang, ang ating pag-asa. Chen Feihong, pagdating ng mga sundalo ni Cao Zuan, dapat mo silang pamunuan, para pabagsakin si Cao Jinrong, ang traidor na yon, at ang Hapones na commander. Tito, ayoko na nitong Kondide na alibong. Heto, sa iyo na. Mabuting bata, Dodo, kainin mo, ayaw ni Tito. Kung kakainin lahat ni Tito, lalakas siya para labanan ng masasamang tao, para hindi ka na nila ulit apihin. Ngayon, ako na ang tanging pag-asa ng Qingzhou. Dodo, kainin mo, kahit hindi kumain si Tito. Kaya pa rin niyang talunin ang masasamang tao. Lahat, ako, si Chen Fihong, ay nagsanay sa martial arts buong buhay ko. Ngunit na yun lang. Lubos kong naintindihan. Ang tungkulin ng isang mandirigma ay ipagtanggol ang bayan at ang bansa. Tulungan ang mga nangangailangan. Iyan ang tunay na diwa ng isang bayani. Ang tunay na kahulugan ng martial arts. Chen Fihong, tunay kang ang isang bayani. Mula sa sandaling ito, ang mga sundalo ni Kauxuan ay nasa ilalim na ng aking utos. Chen Fihong, sina Cao Jinrong at ang mga Hapon ay may halos kalahating milyong sundalo. Kahit pa kasama ang hukbo ni Kauxuan, magiging mahirap ang laban. Chen Feihong, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tama ka, Chen Feihong. Kasama mo rin ako. Hindi ako mandirigma, pero malakas ako. Ako rin, Chen Feihong. Mayroon akong ilang tindahan ng karne. Hindi ko maipapangako ang marami, pero sisiguraduhin kong sapat ang karne para sa lahat. Oo, ako rin. Aasikasuhin ko ang lahat ng butil para sa lahat. Huwag kayong mag-alala lahat. Pagdating ng deputy ni Kauxuan, pamumunuan ko sila at sama-sama nating ipagtatanggol ang Qingzhou. Chen Feihong, matagal na tayong hindi nagkita. Nasaan ang ating batang commander? Ang batang commander, siya. Sino ang pumatay sa ating batang commander? Nang umatake si Cao Jinrong sa akin, nasalo ng batang commander ang bala para sa akin. Bago siya mamatay, ibinigay niya sa akin ang token na ito ng utos, at hiniling na pamunuan ko kayong lahat, upang ipagtanggol ang Qingzhou. Opo, sir. Mula ngayon, susunod kami sa iyo. At ang buong lungsod ay magluluksa. At magpapaalam kay Kauxuan. Kauxuan, pakiusap pagpalain mo kami, ipagtanggol mo ang Qingzhou para sa amin. May mali, may mali. May talagang mali. Pumasok na ang hukbong Hapon sa lungsod. Ginoong Yamashita, may plano ako. Maaari nating makuha ang Qingzhou nang hindi nawawalan ng kahit isang sundalo. Cao Jinrong, may maganda ka bang ideya? Sa Qingzhou, si Chen Fihong lamang ang sapat na malakas para lumaban. Kung atake tayo mula sa isang direksyon lamang, tiyak na makakasagupa natin siya. Ngunit, kung maghihiwalay tayo at atake mula sa iba't ibang panig, walang pagpipilian si Chen Fihong kundi sumuko. Magandang ideya, gawin natin ayon sa gusto mo. Kung mananalo tayo, ikaw na ang mamamahala sa pagbabantay ng Qingzhou mula ngayon. Salamat, Ginoong Yamashita.
Ikaw na ang mamuno sa hukbo, at salakayin ng pangunahing tarangkahan ng lungsod. Hayaan si Cao Jinrong, pumasok sa likurang eskinita at umatake mula sa likuran. Ginoong Chen, natatakot ako na ang mga Hapon at si Cao Jinrong, malamang ay nasa loob na ng lungsod. Dapat ko na ba silang puntahan at patayin? Hoy, huwag kang magmadali. Alamin muna natin kung ano ang nangyayari. Hoy kaibigan, nakita mo ba kung ilan sila doon? Nakakita lang ako ng saglit mula sa malayo, maraming tao, pero hindi ko matukoy kung ilan talaga. Nakita mo ba kung kasama nila si Cao Jinrong? Hindi ko nakita si Cao Jinrong. Isa lang ang pinuno. Tama. Tinyantalay, naalala ko na ang King Zhou ay may hilaga at timog na tarangkahan. Ngayong isa lang ang pinuno nila, tiyak na hinati nila ang kanilang mga puwersa. Dapat hatiin din natin ang ating mga tauhan. Iyon lang ang paraan para magulat sila. Sige kung gayon. Nakuha. Ginoong Chen, napakatalino mo. Sampay ng mga Hapon. Tara na, kailangan nating suportahan si Ginoong Chen. Opo, sir. Ginoong Yamashita, magtaas tayo ng baso para sa ating darating na tagumpay. Tagay. Sumpain ang taksil. Umiinom at masayang nakikipagkwentuhan sa mga Hapon. Kahihiyan ka sa aming bayan. Chen, dapat ba akong lumabas at sila'y patayin ngayon? Unahin niyong tanggalin ang leader. Manatili kayo rito at hintayin ang senyas ko. Chen, mag-ingat ka. Traidor! Akin ang buhay mo. Chen Fihong, Chen Fei Hong. Buhay ka pa pala? kung hindi ko kayo ubusin, paano ako mamamatay? Mayabang. Akala mo kaya mong harapin? Ako nang mag-isa? Akala mo hindi kita babarilin ngayon? Depende yan kung kaninong daliri ang nasa gatilyo. Ginoong Yamashita. Chen Fihong. Paano mo napatay si Ginoong Yamashita? Siya ang pinakamalakas kong sandata para sakupin ang King Zhou. Huwag kang mag-alala, malapit ka na ring sumama sa kanya. Chen Fihong, hindi mo ako pwedeng barilin. Kung gagawin mo yan, mamamatay ka rin. Tama na yan. Sabihin mo sa mga tauhan mo na ibaba ang mga baril. Chen Fihong, akala mo ba ang mga baril ng mga tauhan ko ay pang-display lang? Sinabi ko ba na, nag-iisa lang akong pumunta rito? Tara na. Sa likod natin, may patibong sa likod, sulong. Chen Fihong, sumusuko na ako, ibaba mo lang ang baril, okay? Nung nagmakaawa ang asawa ko, sa'yo para sa awa, naisip mo bang iligtas siya? Yung mga namatay ng malagim sa kamay mo, naisip mo bang iligtas sila? Bakit mo iniisip na karapat-dapat ka sa awa ko? Chen Fihong, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung gagawin mo yan, mamamatay ka kasama ko. Ikaw lang ang mamamatay ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ni Chen Fei Hong, kasama niya kami. Ubusin ninyo silang lahat. Kaya pala, hinihintay mo lang. Silang dumating. Tama, ngayon ako, si Chen Fihong, ay nagpunta rito na determinado akong manalo. Ubusin ko kayong lahat. At poprotektahan ang King Zhou. Natalo ako. Patayin mo na lang ako. Cao Jinrong, napakarami mong kasalanan sa buhay mo. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Dalhin siya palayo. Ginoong Chen, ngayong wala na ang kaaway. Saan tayo pupunta pagkatapos? Chen Fei Hong. Una tinulungan mo kami sa bodega ng bigas. Ngayon iniligtas mo ang Qingzhou. Wala na talaga akong maibibigay na sapat para pasalamatan ka. Paano kung ipapakasal ko ang kapatid ko sa'yo? Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi.
Bago nito, nagpunta ako sa Hilaga. Hinamon ang bawat master ng martial arts na mahahanap ko. Ngayon, magpapatuloy ako sa Hilaga para lumaban sa mga Hapon. Sasama ako sa'yo. Seang Ting, maayos naman ako ngayon. Hindi mo na kailangang mag-alala pa para sa akin.